Magandang gabi mga kapatid, mga kaibigan namin. Nasa takdang oras na po tayo ng ating pagpupulong sa gabing ito. Malugod namin kayong tinatanggap. Kayo man ay nakakonect via Zoom at nandito sa Kingdom Hall, malugod namin kayong tinatanggap sa ating pagpupulong sa gabing ito. Para pasimulan natin ang ating pagpupulong, nais natin papurihan ang Diyos na Jehovah sa mamagitan ng pag-awit sa mungkahing awit 97 na may pamagat na kailangan ang salita ng Diyos para mabuhay. Ito ay nakaulat sa Mateo 4:4. Kung kumbenyente sa inyong kalagayan mga kapatid, maaari kayong tumayo at tumalinsabay sa pag-awit. Pakinggan po natin ang himig. Muli, malugod namin kayong tinatanggap mga kapatid at mga kaibigan namin sa gabing ito. Gusto namin kayong pasalamatan sa inyong pagkanarito, bagaman masama ang panahon. Maging ang mga kapatid namin na nakakonek sa Zoom, pinapahalagan namin ang inyong pagkakanarito. Ano bang ating aabangan sa ating pagpupulong sa gabing ito? Ang abangan natin ay ang paksang mga prinsipyo tungkol sa pag-inom ng alak. Paano kaya kung mayroong nag-alok sa inyo ng alak? Tatanggapin niyo ba o tatanggihan? At paano natin pahalagaan yung binigay ni Jehovah na paalaala tungkol sa prinsipyo sa Biblia? May kinalaman sa alak. Yan ang ating aabangan sa gabing ito. Ang isa pang aabangan natin yung tanong na ano ang pagkakaiba ng katakawan o sobrang katabaan? At tutulungan tayo doon sa
pamumuhay bilang Kristiyano na kapag mayroong okasyon, ano kayang gagawin natin? Maglalabas ba ako ng alak? O maglalabas ba tayo ng alak kapag mayroon tayong mga bisita? Yan yung ilang aabangan natin sa gabing ito. Para hindi na tayo manabik mga kapatid, ngayon po ay dadako tayo sa kayamanan mula sa salita ng Diyos. Paano kung merong gustong mag-alok sa inyo ng alak? Tatanggapin nyo ba o tatanggihan? Ano kayang prinsipyo ng Biblia may kinalaman sa alak? Yan mismo ang ibabahagi sa atin ni Brother Henry Carlos sa paksang mga prinsipyo tungkol sa pag-inom ng alak. Brother Henry Carlos. Sa buong mundo, iba-iba ang pananaw ng mga tao tungkol sa alak. May ilan na gustong uminom paminsan-minsan kasama ng mga kaibigan nila. Mayroon namang iba na hindi talaga umiinom ng alak. At may ilan naman na umiinom hanggang sa malasing. Ano bang sinasabi ng Biblia tungkol sa alak? Malibang uminom ng alak o ng inuming di alcohol? Hindi pinagbabawal ng Biblia ang pag-inom ng alak. Ang totoo, kasama ito sa mga regalo ng Diyos na nagpapasaya sa ating puso. Sa katunayan, noon pa man, ang mga lingkod ng Diyos, babae man o lalaki, ay umiinom na ng alak. Pero meron itong prinsipyong itinakda upang mapahalagahan natin ang regalong ito. Talakayin natin ang unang prinsipyo. Kung iinom ka ng alak, huwag sobrahan. Basahin natin ang babala sa Kawikaan 23, 20 at 21. Sabi diyan, huwag kang maging gaya ng malalakas uminom ng alak, ng matatakaw sa karne, dahil ang lasenggo at matakaw ay maghihirap at ang pagkaantok nila ay magdaramit sa kanila ng basahan. Binabanggit na huwag tularan ang mga taong sumusobra sa pag-inom ng alak o sobra sa pagkahumaling sa masasarap na pagkain tulad ng karne, dahil ito ay labis na pagpapalugod lamang sa sarili. At ang pansamantalang ligaya o sarap nito ay magdudulot lang ng miserableng kalagayan sa buhay. Pero papaano naman kung ang isa ay gumagamit ng inuming di alcohol, ngunit nag-iingat siya na hindi uminom hanggang sa punto na siya ay mahalatang lasing? O naalala ko yung sinabi sa amin ng tagapangasiwa ng sirkito natin sa isa sa mga meeting namin noon. Sabi niya, tignan mo yun si Brad, oh. Ang dami na niyang nainom na alak, pero okay pa rin siya. Wala naman siyang tinutukoy na tao roon, pero ipinapaalala niya na hindi tayo dapat mabansagan na malalakas uminom. Oo, mayroong mga individual na kayang kontrolin yung dami ng alak at parang baliwala lang sa kanila yon. Pero ang pag-iisip na hindi ito nakapipinsala ay isang pandaraya sa sarili. Bakit? Ano ba ang drawback nito? Unti-unti, pwede siyang maging alcohol dependent o mapaalipin sa maraming alak. Idiniin din ito ni Jesus sa Lucas 21:34 at 35 na bigyan pansin ninyo ang inyong sarili na ang inyong mga puso ay hindi mapabigatan ng labis na pagkain at labis na pag-inom at mga kabalisahan sa buhay, at bigla na lang na ang araw na iyon ay kagyat na mapapasa inyo o mapasa inyo na gaya ng silo. Hindi naman kailangan na malasing muna sa pag-inom ang isang individual bago siya antukin o tamarin sa spiritual man o physical na diwa. Ang punto ng babalang ito ay papaano kung abutan siya ng araw ni Jehovah sa ganung kalagayan. Ang ikalawang prinsipyo naman ay tandaan natin ang masasamang epekto ng paglalasing. Bagamat madalas na itinuturing na pang-aliw o pampalakas loob, ang alak ay isang psychoactive substance na maaaring makabago sa takbo ng isipan at asal ng isang tao. Pwede itong magdulot ng seryosong mga problema sa mental at pisikal.
Pakisuyo muli sa inyong mga Bible sa Kawikaan 23, 29 at 30 at tatalon tayo sa 33 hanggang 35. Sabi diyan, sino ang may problema? Sino ang di mapakali? Sino ang nakikipagtalo? Sino ang may reklamo? Sino ang may mga may sugat ng walang dahilan? Sino ang may mapupulang mata? Ang mga taong nagbababad sa pag-inom ng alak, ang mga naghahanap ng tinimplahang alak. At sa verses 33 hanggang 35, sabi diyan, kung ano-ano ang makikita ng mga mata mo at sasabihin mo ang masasamang bagay na nasa puso mo at para bang nakahiga ka sa gitna ng dagat, parang nakahiga sa may tuktok ng layag. Sasabihin mo, pinalo nila ako pero hindi ko naramdaman. Hinampas nila ako, pero hindi ko namalayan. Kailan ako magigising? Gusto ko pang uminom. Ipinapakita ng mga rhetorical na tanong na iyan sa talatang 29 at 30 ang mga epekto o masasamang bunga ng labis na pag-inom ng alak. Ipinahiwatig naman ng mga talatang 33 hanggang 35 na kapag lasing ang isang tao, nagiging manhid siya at malabo ang pagtingin niya sa realidad. Tulad ng isang tao na nakahiga sa gitna ng alon, siya ay walang balanse, paikot-ikot, walang direksyon, at parang malulunod anumang oras. At dahil alipin siya sa inuming de alcohol, sasapit siya sa karimlan o sa karalitaan dahil napakalaki ng ginastan niya sa alak at dahil hindi na siya mapagkatiwalaan at hindi na siya makapagtrabaho. Kaya maliwanag yung punto. Kung ayaw mong mapuno ng gulo o problema ang buhay mo, umiwas sa labis na pag-inom ng alak. Ang ikatlong prinsipyo ay huwag isiping hindi nakapipinsala o nakakapinsala sa iyo ang alak. Basahin naman natin ang babalang iyan sa Kawikaan 23, verse 31 at 32. Sabi, huwag kang tumingin sa mapulang kulay ng alak. Kumikislap ito sa baso at humahagod ng swabe. Pero sa huli ay nanunuklaw ito gaya ng ahas at naglalabas ng lason na gaya ng ulupong. Ito ay paalala na huwag tayong basta maakit sa nakakainggan yung anyo ng alak o yung kulay ng alak. Ang alak ay mukhang masarap at maayos sa simula, okay ang panlasa, swabe sa lalamunan, at masaya sa pakiramdam. Parang isang mapanlin lang na alok, banayad sa simula, pero may tinatagong panganib. Sa papaanong paraan? Maaari kasi itong magdulot ng sakit sa pisikal. Halimbawa, sanhi ito ng cirrhosis sa atay. Ang cirrhosis ay parang pagkasira ng makina ng katawan. Unti-unting nawawala ang kakayahan ng atay na gawin ang tungkulin ito hanggang tuluyan na itong tumigil sa paggana o yung tinatawag na liver failure. Gayun din sa mental kung saan ito nagiging dahilan ng delirium o delirium tremens. Isa itong malubhang uri ng withdrawal o sintomas na nararanasan ng isang taong biglang huminto sa matagal o labis na pag-inom ng alak. Nagkakaroon siya ng matinding pagkalito o disorientation at maaari itong aktual na ikamatay ng isa. Pakisuyo sa ating larawan. Yan. Kamakailan, sa isang survey sa England, nagtala ng 42% ng mga kababaihan ay umiinom ng alak nang hindi bababa sa isang beses sa isang linggo. Dito naman sa Pilipinas, dahil sa mainitang panahon, mayroong 28.9% o mga 58 million na kababaihan ang umiinom ng alak. At tulad ng makikita sa larawan, may mga pagkakataon na natutukso din
ang mga kababaihan na uminom ng alak para matakasan o malimutan ang kanilang problema o kapag nade-depress sila. Tama ba ang gayong saloobin? O check na mali. Ang totoo, lalaki man o babae, kung iinom ka para takasan ang problema mo, mas mahihirapan kang gawin ang tama. Kaya mas lumalala yung problema. Tulad nung nasa picture, kapag may pinagdadaanan ka, si Jehovah ang hanapin mo, huwag yung alak. Oo, magagawa mo iyan kung mananalangin ka sa Kanya ng mas madalas at nakakatulong din sa marami ang paghingi ng payo sa isang may gulang na kapatid o sa mga elder. Maraming salamat sa ating picture. Kaya ano yung natutuhan natin? Bagaman personal na pasya kung iinom ang isa o hindi, kung gaano karami ang kanyang iinumin, ipinapayo ng Biblia sa unang Korinto 10:31, kaya kumakain man kayo o umiinom o anuman ang ginagawa ninyo, gawin ninyo ang lahat sa ikaluluwalhati ng Diyos. Maraming salamat, Brother Henry Carlos, sa pagtalakay sa paksang mga prinsipyo tungkol sa pag-inom ng alak. Talagang napaalalahanan paano tayo tungkol sa pag-inom ng alak. Sabi nga doon, unang Korinto 10:31 at 32, na dapat kung ano man ang ginagawa natin, kumakain, umiinom, sa Diyos na Jehovah pa rin ang kaluwalhatian. Ang susunod na bahagi ay ang spiritual na hiyas. Pag-isuyan natin si Brother Daniel Alboro sa pagkakataon ito. Sino ang may gustong magbasa ng Kawikaan 23:21? Sister Ame Relox. Dahil ang lasenggo at matakaw ay maghihirap at ang pagkakaantok nila ay magdaramit sa kanila ng basahan. Salamat. Tanong, ano ang pagkakaiba ng katakawan sa sobrang katabaan? Sister Mariano? Ang sobrang katabaan po ay isang pisikal na kalagayan, samantalang ang katakawan po ay isang mental na saloobin po. Salamat. Karagdagan pa, Sister Lorito? Ang katabaan din po, ito po ay pwedeng maging resulta din ng isang karamdaman. At dapat din po nating isaisip na yun pong sobrang katabaan ay isang, tulad po na nabanggit kanina, isang physical na kalagayan, samantalang ang katakawan ay isang mental na saloobin. Kaya hindi din po laging palatandaan ng katakawan yung sobrang katabaan o kaya po obesity. Kasi maaari pong ang sobrang timbang ng isang tao ay isa lang pong resulta ng isang karamdaman. Salamat. Sa pagbabasa ng Biblia sa linggong ito, anong spiritual na hiyas ang nagustuhan ninyo? Nagustuhan mo? Brother, sister niyo? Jim? Sa Kawikaan 23:4 po, nagustuhan ko po ito kasi tinuturo nitong huwag masyadong ituon ang buong lakas at oras sa paghabol po ng kayamanan. Pinapaalala po nito na ang sobrang pag-aalala sa material na bagay ay nakakapagod. Kaya mas mahalaga pa rin po na maging simple at kontento sa buhay na kasama si Jehovah kaysa sa paghabol ng yaman na madali namang mawala. Salamat. Brother Mario, relax. Sa talatang 23 po, inilarawan ng research guide na may nalaman tayong libreng saging sa pamilihan. Agad ba itong lilitaw sa harapan natin? Hindi. Kailangan natin pumunta sa palengke para kunin yon. Sa katulad na paraan po, hindi natin kailangan ng pera para bumili ng katotohanan. Kailangan tayong magsikap para makuha ito. At pag natamo naman natin to, kailangan natin ingatan na huwag natin ipagbili. Kaya, imbis na ipagbili, ibigay natin ito ng libre sa iba. Salamat. Brother, sino pang nagnais na Sister Humok, Mariel? Sa verse 23 din po, binababalaan tayo na huwag ibenta ang katotohanan. Pwede po kasi mangyari ito kung tayo ay natisod ng isa o meron tayong hindi matanggap na payo o pumanig na tayo sa mga apostata.
Kaya gusto ko pong pagsikapan na palalimin pa yung pagpapahalaga ko sa katotohanan sa pamamagitan ng pag-personal study, pagsasabuhay ng aking mga natutunan at i-share yung mga katotohanan sa iba. Salamat. Brother J.R. Humok. Sa 23:4-5, ipinapakita na ang pera o kayamanan, pinagit ng teksto na tinutubuan ng pakpak na gaya ng sa agila at lilipad sa langit. So ibig sabihin po ng teksto, madaling mawala po ito. Kaya tinuturuan ako ng tekstong ito na maging kontento sa kung anong meron ako, hindi maging sakim at maging masaya kung ano mang meron akong taglay. Salamat. Brother Banis. Sa Kawikaan 23, 15 at 16, ang mga pananalitang mababasa natin dito ay mula kay Jehovah para sa kanyang mga lingkod. Tayo na tinuro niya mga anak, ngunit kapit din ito sa literal na ama na nakiusap sa kanyang mga anak na sana sila maging marunong para maging masaya ang magulang. At magsaya din ang mga magulang kapag laging tama ang lumalabas sa kanilang labi, sa kanilang pananalita. Kaya sana mga anak ay maging marunong para mapasaya, hindi lang sa Jehovah, pati yung kanilang mga magulang. Salamat. Sino pang nagnanais na Brother Ace Amora? Sa 13 po, sabi, huwag mong ipagkait sa bata ang disiplina, hindi siya mamamatay dahil sa pamalo. Hindi po ibig sabihin nito na kung ano man yung mahawakan natin o yung gagamitin natin yung buong lakas natin para ipamalo sa bata. Hindi po dapat ganun, no? Dapat po na madama ng bata ng magulang ay sumasa kanya bilang isang maibigin na dumidisiplina at umaalalay na pampatibay loob. At dapat din na maunawaan ng bata ang dahilan kung bakit siya dinidisiplina. Salamat. Mayroon pa bang gusto o nais na kung nagustuhan ninyo sa ating pagbabasa ng Biblia sa linggong ito? Yung binanggit kanina tungkol sa kailangan natin ng meron tayo, di ba, salapi, ano? Mahirap yun pag wala tayong salapi o pera. Pero ang kasabihan, ng taong walang pilak, parang ibong walang pakpak, parang isang inakay na walang pakpak na may kaway. Di ba? Parang ganun. Kailangan natin yon. Huwag naman sabihin na materialistiko na kaagad. Huwag nating isipin ang bagay na yon. Tinitimbang-timbang natin. Pero mas mahalaga na mas matimbang ang spiritual na mga bagay. Mas mahalaga kasi pagsamba natin kay Jehovah. Yan ang tinatawag na spiritual mga bagay. Pero balik tayo sa mga nagustuhan ninyo, baka mayroon pa kayo. Maganda rin yung komento kanina tungkol sa pagdidisiplina sa anak. Brother Relox, Mario? Dito po sa talatang 17 na... Dito po sa talatang 17 na huwag mo hayaang mainggit ang puso mo sa mga makasalanan. Kasi bukang bibig sa sanlibutan, buti pa yung mayaman, lalong yumayaman. O buti pa yung makasalanan, lalong umaalwa ng buhay. Mali yun, di po ba? Kailangan natin magkaroon ng takot sa ating Diyos na Jehovah para hindi tayo mainggit sa iba. Salamat. Sa Zoom, Sister Tanhuko, Soyo? Dolores Tanhuko. Sa Kawikaan 23:15, binabanggit po doon, kung magiging marunong ka, magiging masaya ka. Kaya patuloyan natin ikikintal sa ating puso at isipan lahat ng tagubilin ni Jehovah. Dahil ang salita niya ang magiging proteksyon natin sa buhay para makagawa tayo ng magandang desisyon. Salamat. Sino pang nagnanais na mayroon pa tayo 1 minute, Sister Lorito. Sa
13 at 14 po, binabanggit po dito yung bagamat para to sa mga magulang ng mga may anak, sabi di po dito huwag ipagkait sa bata yung disiplina. Ito po yung pamalo. So, pero yung pagpalo naman po, dapat nasa tamang antas. Kasi po para din po yun sa ikabubutis ng bata, hindi naman niya yun daw, sabi po sa teksto, hindi naman niya yun ikamamatay. Sa halip, ililigtas pa po yung batang ito sa kapahamakan. Kaya malaga din po yung pagdidisiplina sa pamamagitan ng pamalo sa wastong antas. Salamat. Meron pa tayong 1 minute. Baka gusto niyong volunteer pa sa mga nagustuhan yung spiritual na hiyas na nabasa ninyo ngayon sa linggong ito. Maganda yung tungkol sa tinatawag na didisiplina sa bata. Pero ito ay sabing mapagmahal na disiplina mula kay Jehovah. Sister, sige. Ayon po sa Kawikaan 23:12, ay ituon natin yung ating puso sa disiplina at ang tenga natin sa mga salita ng kaalaman. Sa isang salin po, yung ituon ay ibig sabihin din po ay ilapit natin ang ating puso sa disiplina. Nangangahulugan po ito na sasanayin po natin ang sarili natin sa mga moral na pamantayan ni Jehovah. At kalakip din po dito yung pagkuha po ng mga pananalita ng kaalaman mula po sa mga maaasahan na mga pinagmumulan. So, ibig po sabihin yun yung sa mga may gulang nating mga brothers and sisters sa congregation. Maraming salamat. Maraming salamat sa inyong mga komento, mga kapatid. Maraming salamat, Brother Daniel Alboro, sa panguna sa amin sa spiritual na hiyas. Talagang nakinabang kami sa mga komento ng mga kapatid na pinaghandaan nilang mabuti at ito ay talagang pahalagan namin mo. Ngayon ay dadapo na tayo sa estudyante ng Biblia. Ang unang estudyante natin sa Biblia ay sa bahagi 3 na pagbabasa ng Biblia. Ang kanyang babasahin ay yung atas niya ay sa Kawikaan 23:1 hanggang 24. Pakisuyo natin si Brother Judge Balingit. Kapag kumakain kang kasama ng hari, pag-isipan mong mabuti kung ano ang nasa harap mo. Maglagay ka ng kutsilyo sa lalamunan mo kung malakas kang kumain. Huwag mong hangarin ang kanyang masasarap na pagkain dahil mapanlin lang ang mga iyon. Huwag kang magpakapagod para mag-ipon ng kayamanan. Tumigil ka at magpakita ng unawa. Kapag tiningnan mo iyon, wala na iyon doon. Dahil tiyak na tutubuan iyon ng mga pakpak na gaya ng sa agila at lilipad sa langit. Huwag mong kainin ang pagkain ng kuripot. Huwag mong hangarin ang kanyang masasarap na pagkain dahil inililista niya iyon. Kumain ka at uminom, ang sabi niya sa iyo, pero hindi iyon bukal sa loob niya. Isusuka mo ang kinain mo at masasayang lang ang mga papuri mo. Huwag kang makikipag-usap sa mangmang dahil hahamakin niya ang karunungan sa mga sinasabi mo. Huwag kang mag-uusod ng sinaunang muhon o papasok ng walang paalam sa bukid ng mga walang ama, dahil malakas ang tagapagtanggol nila. Ipagtatanggol niya ang usapin nila laban sa iyo. Ituon mo ang puso mo sa disiplina, at ang tenga mo sa mga salita ng kaalaman. Huwag mong ipagkait sa bata ang disiplina, hindi siya mamamatay dahil sa pamalo. Dapat mo siyang disiplinahin ng pamalo para mailigtas mo siya at hindi mapunta sa libingan. Anak ko, kung magiging marunong ka, magiging masaya ang puso ko. Magsasaya ang puso ko kapag tama ang sinasabi ng mga labi mo. Huwag mong hayaang mainggit ang puso mo sa mga makasalanan, kundi matakot ka kay Jehovah buong araw. Dahil diyan, magiging maganda ang kinabukasan mo at hindi mawawala ang iyong pag-asa. Makinig ka, anak ko, at maging marunong, at ituon mo ang puso mo sa tamang daan. Huwag kang maging gaya ng malalakas uminom ng alak, ng matatakaw sa karne, dahil ang lasenggo at matakaw ay maghihirap, at ang pagkaantok nila ay magdaramit sa kanila ng basahan. Makinig ka sa iyong ama na dahilan ng pagsilang mo, at huwag mong hamakin ang iyong ina dahil lang sa matanda na siya. Bilhin mo ang katotohanan at huwag mong ibenta iyon.
pati ang karunungan, disiplina, at unawa. Ang ama ng matwid ay tiyak na magagalak. Ang amang may marunong na anak ay magsasaya dahil sa kanya. Maraming salamat, Brother Judge Balingit, sa bahaging iyon. Sinubaybayan ka namin dito sa brochure na maging mahusay sa pagbabasa at pagtuturo doon sa aralin number 5. Nakita namin na naikapit mo yung 2 punto dito. Yung bigkasin ng tama ang bawat salita at saka yung magsalita ng malinaw. Napansin niyo mga kapatid kung paano siya nagsasalita habang kausap tayo. Napaka-maalumanay, maibigin siyang nagsasalita sa atin na hindi tayo parang pinapagalitan. No? Yan mismo ang binabanggit ng aralin number 5. Sabi dito, basahin ng malakas at eksaktong kung ano ang nasa pahina. At yun mismo ang ginawa ni Brother Balingit. Maraming salamat, Brother Balingit, sa bahaging iyon. Ngayon ay dadako na tayo sa susunod na mga estudyante natin, mga kapatid. Ito ay sa pangalawang bahagi ay sa pangalawang seksyon ng ating pagpupulong sa gabing ito. Yung maging mahusay sa ministeryo. Ang pang-apat na bahagi ay yung bahagi ng estudyante natin na pagpapasimula ng pakikipag-usap. Tawagin natin si Sister Gina Cruz at Sister Pehomok sa bahagi nito. Hala, ang dami niyang dala-dala, tapos patawid pa siya. Teka nga, hi miss, tulungan na kita dyan, tapos sabay na tayo tumawid. Ay, hello po ate. Naku, salamat po. Actually, kanina pa talaga ako dito. Pero kasi naman, yung anak ko hindi dumating, nagpapasundo ako sa kanya. Tapos parang paulan pa naman na, kaya salamat po talaga. Ganun ba? Saan ba yung way mo? Dito lang po ako ate sa may Santol, yung sa may Makabord, yung corner na yun, yung pababa. Kayo po, saan po ba kayo? Doon din ako sa may Makabud, doon sa may construction site ng Kingdom Hall ng Jehovah's Witness. Doon din sa Makabud Corner, Balubad. Yung ongoing construction, doon po kayo nagtatrabaho? Hindi. Schedule lang ng ministry kong tuwing Thursday. Napapansin ko nga yun ate, yung mga babae na nakatayo doon sa may waiting shed, tas may magazine stand po, doon sa gitna po nila. Doon po ba yun? Oo, isa yun sa mga gawain ng mga saksi ni Jehovah. Siya nga pala ako si Ate Gina. Ikaw anong name mo? Ako naman po si Faye. Ate Gina, alam mo minsan, gusto ko nga kumuha ng magazine dun sa magazine stand nyo, kaso nahihiya po ako. Huwag kang mahiya, Fe. Para sa lahat yon. At ang mahalaga doon, mabasa mo yung mga magazine. Siya nga pala, bigyan kita ng contact card. Ito Tapos may QR code dito, pwede mo siyang scan. At alam mo ba na marami kang information na malalaman dyan? Ayan, malapit na tayo. Siya nga pala, pwede ko rin bang makuha yung contact number mo o address? Kasi alam mo ba, dito yung area namin sa Amparo pag nag-house to house. Sige ate, ito po yung contact number ko. Pwede niyo po siyang picturean. Okay, sige. Maraming salamat. Salamat din Ate Gina sa pagtulong mo sa akin. Walang anuman. Maraming salamat, Sister Gina Cruz, sa bahagi na yon. Nangyari na ba sa inyo yung ganong kalagayan, mga kapatid? Yung papunta tayo sa ministeryo at meron tayong nakita na nangangailangan ng tulong. Yan mismo ang in-apply ni Sister Gina, Sister Cruz. Dito sa brochure na mahalin ng mga tao, dito sa aralin number 3, point number 5, maging mabait. No? Doon sa point number 5, humanap ng pagkakataon para matulungan siya. At nakita natin mismo si Sister Gina Cruz nakibagay sa kalagayan ng kanyang kausap. At talagang natulungan niya yung kanyang kausap. At doon yung pagkakataon na naipasok niya yung paglilingkod sa Diyos na Jehovah, yung pagpapatutuo may kinalaman sa paglilingkod natin sa Kanya. Maraming salamat. Ngayon naman ay dadako tayo sa pagdalaw muli. Ang isang estudyante natin ay, ang kanilang tagpo ay bahay-bahay. At tignan natin ang bahaging ito. Ang may bahagi si Sister Manel Porcioncola at kanyang partner si Sister Mariel Homac. Pakisuyo.
Ay, hello Mariel. Sakto, dito yung assignment namin sa street ninyo eh. Ikaw pala yan, Ate Manel. Tara po, tuloy ka. Ay, salamat ah. Di ba Mariel, nangako ako sa'yo na babalik ako nung nakaraang linggo para mag-umpisa na tayo sa pag-aaral ng Biblia. Oo nga po, no. Paano po ba mag-Bible study? Naku, napakagandang tanong niyan. Ito may dala akong brochure, yung Masayang Buhay Magpakailanman. Yan yung gagamitin natin na pantulong sa pag-aaral ng Biblia. Meron tong 3 aralin. Ang una, yung paano ka matutulungan ng Biblia. Pangalawa naman, yung nagbibigay ng pag-asa ang Biblia. At ang pangatlo ay yung makapagtitiwala ka ba sa Biblia. Mukhang magaganda po yung topic na nandito sa brochure, no, Ate Manel? Pero parang pinaka-interesado po ako dito sa Aralin 2, nagbibigay ng pag-asa ang Biblia. Nitong mga nakaraan po kasi, Ate Manel, sa totoo lang, inaatake ako ng anxiety. Ang dami ko po kasing nararanasan na problema ngayon. Kaya parang feeling ko wala na akong pag-asa. Naku, ganun ba Mariel? Tama-tama nga sa'yo itong Aralin 2. Pwede tayong dito mag-umpisa ng pag-aaral ng Biblia. Tapos, tsaka na lang natin balikan yung Aralin 1. Okay lang ba sa'yo? Opo, okay lang po. Ayan. So, simulan na natin. Pwede mo bang basahin itong preview sa Aralin 2? Tapos, idiretso na rin natin sa point number 1. Pwedeng pakibasa? Maraming problema ang mga tao ngayon, kaya nalulungkot sila, nag-aalala at nasasaktan. Naramdaman mo na rin ba iyan? Baka nahihirapan ka dahil may sakit ka o namatayan ka ng isang mahal sa buhay. Baka maisip mo, gaganda pa kaya ang buhay ko? Matutuwa ka sa sagot ng Biblia sa tanong na iyan. Sinasabi ng Biblia kung bakit marami tayong problema at sinasabi rin ito na pansamantala lang ang mga problema at malapit na itong mawala. Ang mga pangako sa Biblia ay magbibigay sa iyo ng magandang kinabukasan at pag-asa. Matutulungan ka ng mga pangakong iyon na makayanan ng mga problema, maging positibo sa buhay at maging tunay na masaya. Ayan, di ba? Tamang-tama talaga itong Aralin 2 sa'yo, no? Diyan sa binasa mo sa preview, ano yung sinasabi dyan ng mga dahilan kung bakit nalulungkot ang mga tao sa ngayon? Sabi po, nag-aalala sila tungkol sa hinaharap. Ayan. Sa point number 1, sa binasa mo, ito bang mga pag-aalala at mga problema natin sa ngayon, permanente na ito? Sabi po dito, pansamantala lang yung mga problema at malapit na itong mawala. Ayan. So, basahin natin yung tungkol dyan, yung pangako ng Diyos sa Jeremias 29:11 at 12. Pwede mo bang pakibasa? Dahil alam na alam ko ang gusto kong gawin para sa inyo, ang sabi ni Jehovah, bibigyan ko kayo ng kapayapaan at hindi ng kapahamakan para magkaroon kayo ng magandang kinabukasan at pag-asa at tatawag kayo at lalapit at mananalangin sa akin at pakikinggan ko kayo. Ayan, salamat sa pagbasa. Ayon dyan dun sa teksto na binasa mo, ano yung pangako ng Diyos na ibibigay daw niya sa atin? Sabi po dyan, kapayapaan, tapos magandang kinabukasan at pag-asa. Ayun, tama ka. Pag-usapan natin sa point number 2, kung ano yung magandang kinabukasan na yon na mangyayari sa hinaharap. Pwedeng pakibasa ulit? Sinasabi ng Biblia na sa hinaharap, mawawala na ang kamatayan, pati ang pagdadalamhati at ang pag-iyak at ang kirot. Nawawala ng pag-asa ang mga tao dahil sa mga problema, gaya ng kahirapan, kawalang katarungan, pagkakasakit at kamatayan. Pero aalisin ang lahat ng ito. Nangangako ang Biblia na mabubuhay magpakailanman ng mga tao sa paraisong lupa. Basahin natin yung Apokalipsis 21:4. Pwedeng pakibasa ulit? At papahirin niya ang bawat luha sa mga mata nila at mawawala na ang kamatayan, pati ang pagdadalamhati at ang pag-iyak at ang kirot. Ang dating mga bagay ay lumipas na. Yan, salamat ulit sa pagbasa. Ayon dyan sa tekstong binasa mo, ano yung magandang mangyayari sa hinaharap? Sabi po dyan, mawawala na yung kamatayan, pati pagdadalamhati at pag-iyak at ang kirot. Ang ganda po palang kinabukasan niya, Ate Manel. Oo naman, kaya talagang pinananabikan na nating mangyari yan sa hinaharap. Excited ka na bang malaman yung detalye ng pangako na yan na mangyayari sa hinaharap? Oo naman ate, gustong-gusto ko yung malaman. Ganito po pala mag-Bible study. Sa konting oras lang po, dami ko nang natutunan at nalaman. Ay oo, salamat Mariel ha. Kaya kung gayon,
pwede ba nating ituloy sa susunod na linggo na pag-usapan yung point number 3? Oo naman po, balik lang po ulit kayo sa ganitong araw at oras. Ayun, salamat ha. Ito, sariling kopya mo na to ng brochure. Salamat Sister Manel Porciuncula at Sister Mariel Homok sa bahagi na yon. Napakaganda ang kanilang bahagi. Dahil sinubaybayan namin kayo, Sister Manel, sa Aralin 9, Empatya. Doon sa point number 5, binanggit dito na pag-usapan ng espesipikong paksang makakatulong sa kanya. Ikinapit ni Sister Manel yung sikapin makapagsimula agad ng Bible study para may pakita kung paano ito masasagot ang mga tanong niya at makatulong ito sa kanya. Ang binanggit ng may bahay ay may anxiety siya. O pwede sana siyang mag-focus si Sister Manel doon sa bagay na yon. Pero ang ginawa niya, ginamit niya yung Aralin 1 doon sa Masayang Buhay Magpakailanman. No? At nabanggit niya rin yung binabanggit ng Apokalipsis 21:4 na talagang alisin ni Jehovah yung mga pagdurusa natin sa ating panahon ngayon. Kaya meron tayo kanya-kanyang mga kahusayan, mga kapatid, sa paglilingkod kay Jehovah. At gusto namin pasalamatan si Sister Manel sa bahagi na yun. Salamat. Ngayon ay dadako naman tayo sa bahagi number 6, paggawa ng alagad. Patibayin ang Bible study mo na nahirapang ihinto ang isang bisyo. Ang may bahagi dito si Brother Leonides Rabanes at si Brother Kyle Diasis. Mabuti sinabi mo sa akin ngayon ang bisyo mo, Kyle. Nahiya na kasi ako, kuya. At regular na kasi yung pagpa-Bible study natin at nahirapan akong kontrolin itong bisyo ko. Kikita nga kita. Bible study natin, kaaga-aga na sa bilyaran ka. Tuwang-tuwa ka, nakalaro mo yung mga tropa mo. Alam mo, kuya, gusto ko talagang sumulong sa pagba-Bible study natin at mabautismuhan. Yun nga lang, nahihirapan akong kontrolin itong bisyo ko. Nahiya na ako sa asawa ko. Tsaka yung nanay ko, masama ng loob sa akin. Tsaka yung nanay ko, kasama na palagi yung anak ko. At napag-iwanan na rin ako. Ang asawa ko palagi nang dumadalo sa mga pulong. Sino ba matutuwa niyan? Kaaga-aga na sa bilyaran ka. Oras ng Bible study natin, 10:30, wala ka. Malaki bang kinikita mo sa paglalaro ng bilyar? Actually, kuya, hindi naman tungkol sa kung malaki o maliit. Gusto ko lang talagang sumikat at makilala at maging nguse sa paglalaro ng bilyard. At siyempre, kasama na rin yung pera dun. Sabi mo sa akin, gusto mo nang mabautismuhan ngayong darating na regional convention para paglingkuran si Jehovah. Pero nasa puso't isip mo pa rin yung physical na kasanayan para sumikat at paglaro ng bilyard. Hindi ba, kuya, kapag mahusay at magaling ka, masaya ang buhay? Physical na kasanayan at kasikatan para yumaman ngayon ang iniisip mo, Kyle. May payo sa iyo ang Biblia. Mababasa natin sa 1 Timoteo 4:8. Pwedeng basahin mo sa Biblia mo kung ano ang magandang payo sa Biblia para sa iyo. Ang sabi po dito sa 8, dahil may pakinabang sa pisikal na pagsasanay, pero ang makadiyos na devotion ay kapakipakinabang sa lahat na bagay, dahil may kasama itong pangako na buhay sa ngayon at sa hinaharap. Sa tekstong binasa mo, ano ang magandang payo sa Biblia na makakatulong sa iyo ngayon at saka sa hinaharap? Yung makadiyos na devotion po. Bakit? Bakit hindi pisikal na kapakinabangan? Dahil ang makadiyos na devotion ay may pangako na buhay sa ngayon at sa hinaharap. Itong bisyo ko, pansamantala lang ito at laging talo. Walang kinabukasan. Tulungan mo ako, kuya, kung paano ko unti-unting mahinto itong mahabang oras na ginugugol ko sa paglalaro ng bilyard. May naisip akong paraan dyan. Gusto mo tayo maglaro? Marunong po kayo? Konti. Di gaano, pero nakakashoot din ng bola. Oh, marunong. Laro lang. Walang involved na money. At sabi mo, lagi ka pantalo. Sige po, minsan kuya, tayo maglalaro at para matulungan din po ninyo ako kung paano ko itong matigil yung bisyo ko.
Alam mo, Kyle, kapag nahinto mo na yung laro na yan at regular na tayo sa Bible study, alam mo ba, panalo ka sa anak mo. Panalo ka sa nanay mo. At yung asawa mo, matuwa na sa'yo. At alam mo, ang higit sa lahat, panalo ka kay Jehovah. Talaga po? O bukas, may laro. Gusto mo laro tayo? Hindi na. Magba-Bible study na lang tayo, kuya. At tingnan natin kung may time pa. Saka na tayo maglaro. Ayos. O, kailan na ang ating regular Bible study? Mga ganitong oras po ulit, kuya. Okay, sige. Bukas. Salamat. Maraming salamat, Brother Leonidas Rabanes at Brother Kyle de Assis. Tamang-tama yung paksa nila, no, kapatid, no? Yung patibayin, ang Bible study mo na nahirapang ihinto ang isang bisyo. Madali bang gawin yun? Mahirap, no? Lalo na kapag yung may Bible study natin ay meron siyang kaunawan sa Bible. Pero sinubaybayan namin si Brother Rabanes doon sa aralin number 12, point number 4. Yung sabi dito ay alamin ang mga pumipigil sa pagsulong niya at tulungan siyang malampasan ang mga iyon. Kapag tayo bilang guro sa Biblia, maaaring pag-isipan natin yung mga dalawang tanong dito eh. Pero sabi dito sa pangalawang bullet, dito sa brochure na ito, ano ang may tutulong ito sa kanya yung kapag nagbigay tayo ng mensahe sa ating Bible study. Nakatulong doon sa kanyang kausap na binago yung kanyang pananaw dahil sa tinulungan niya mismo na si Jehovah mismo ang maghuhubog sa kanya para mabago yung pananaw ng kanyang Bible study na mag-focus sa vision na yon. Kaya sa sunod, pwede nating gamitin yung salitang dito diretsahan eh. Sa point B, sabi dito manalangin para sa lakas ng loob na masabi sa kanya ang kailangan niyang gawin ng diretsahan pero sa maibiging paraan. Maraming salamat, Brother Rabanes, sa bahagi na yon. Pwede natin gayahin yung ganong pamamaraan. Maraming salamat, mga kapatid. Ngayon, gusto niyo bang pasalamatan ng mga kapatid natin na nagsiganap ng kanilang bahagi? Maraming salamat, mga kapatid, sa bahagi na yun. Ngayon ay dadako na tayo sa ating pamumuhay bilang Kristiyano para makapagpahingalay tayo ng kaunti. Gusto natin papurihan ang Diyos na Jehovah sa pamamagitan po ng pag-awit sa awit 35. Ang paksa nito ay unahin ang mga bagay na mas mahalaga. Ito ay halo sa Pilipos, Kabanata 1, talatang 10.
Ngayon ay dadako na tayo sa pamumuhay bilang Kristiyano. Kapag may okasyon, gaya ng kasalan, angkop ba na maglabas ng alak? Nasa pang-pitong bahagi na tayo mga kapatid, na may paksang maglalabas ba ako ng alak? Ano kaya ang pangmalas natin dito sa tanong na ito? Ang may bahagi dito ay si Brother Reynold Tuason. Brother Tuason, handa na po. Mayroong mga pagkakataon mga kapatid na baka tayo ay maimbitahan sa isang social gathering, tulad ng reception sa kasalan. Minsan ay may nag-iimbita sa atin, pero ang katanungan sa ngayon ay kailangan kaya na maglabas o kaya magsilbi ng alak ang host doon sa social gathering na yon, halimbawa sa wedding reception? Well, ang sagot ay yan ay isang personal na desisyon ng isa. Pero bago siya makagawa ng gayong personal na desisyon, kailangan mo na niyang pagtimbang-timbangin, balansihin yung mga bagay-bagay ng maingat ayon sa mga prinsipyo ng Biblia. Meron kasing mga ilang prinsipyo sa Biblia na magsasabi kung kailangan ba o kaya siya magdidesisyon ng tama ayon doon sa mga prinsipyong iyon at mga kalagayan. Ngayon, meron tayong isang video na panunorin at ang pamagat ng video ito ay maglalabas ba ako ng alak? Atin siyang panoorin. Anong simulain sa Biblia ang tutulong sa ikakasal kung maghahain ba sila ng alak o hindi? Anong simulain sa palagay nyo ang makakatulong na makagawa sila ng balansing pasya? Muli, pwede nyong i-pause ito kung gusto nyong isulat o mag-research muna tungkol dito. Baka nailista nyo ang ilan sa mga ito. Sa Juan 2:9, gumawa ng alak si Jesus sa kasalan. Pero sabi sa unang Korinto 6:10 na ang mga lasenggo ay hindi magmamana ng kaharian. At sabi sa unang Korinto 10:31-32, sa pagkain o pag-inom, gawin ninyo ang lahat ng bagay sa ikaluluwalhati ng Diyos at iwasan ang maging sanhi ng ikatitisod. Waring hindi sinasagot ng isa lamang sa mga simulaing ito ang tanong. Baka sabihin ng ikakasal, naghain si Jesus ng alak sa kasalan, kaya pwede rin kami. Pero hindi lang yun ang nasasangkot. Malinaw na kailangang balansihin ang mga simulaing ito sa Biblia. Dadalo ba ang mga kamag-anak na mahilig uminom ng labis? Mababagabag ba ang marami dahil sa lokal na kaugalian o opinyon ng iba sa alak? Kadalas ay ganito kapag nagpapasya at kailangang balansihin ang ilang simulain sa Biblia na hindi lamang isang simulain ang isinasaalang-alang. Inaasahan ni Jehovah na gagamit tayo ng kakayahan sa pangangatwiran para balansihin ang mga simulain at gumawa ng tamang pasya. May payo ang Ecclesiastes, Kabanata 7, mga talata 16-18 sa pagbabalanse. Huwag kang lubhang magpakamatwid, ni labis-labis na magpakarunong. Bakit mo dudulutan ng kaabahan ng iyong sarili? Huwag kang lubhang magpakabalakyot, ni magpakamangmang. Bakit ka mamamatay gayong hindi mo pa panahon? Mas mabuti ang tumangan ka sa isa, ngunit sa isa pa ay huwag mo ring iurong ang iyong kamay, sapagkat siyang natatakot sa Diyos ay hahayong kasama ng lahat ng mga iyon. Totoo ito. Kailangang balansihin ang magkaibang punto kapag ikinakapit ang simulain sa Biblia. Dapat nating isaalang-alang pareho. Kailangang balansihin ang lahat ng simulain sa Biblia para makapagpasya kaayon ng pag-ibig sa Diyos at sa kapwa. Pagkatapos nating panoorin mga kapatid ng video, ay meron tayong ilang mga tanong na gusto nating ibangon. Kapag nagsasaayos ka ng isang okasyon paano makakatulong sa iyo ang sumusunod na mga prinsipyo sa Biblia
para makapagpasya kung maglalabas ka ng alak. Una, yung Juan 2:9. Sa isang kasalan, ginawang alak ni Jesus ang tubig. Sister Tranquilino. Pinakita po dun sa teksto yung pananaw ni Jesus tungkol sa pag-inom ng alak kasi gumawa nga siya ng alak mula sa tubig. Pero pinapakita doon na kahit na okay na uminom ang isang Kristiyano, hindi ibig sabihin po ito na laging yun yung tamang gawin kapag nag-arrange ng isang handaan kapag may occasion. Dapat din po niyang isaalang-alang yung mga bisita niya. Halimbawa, baka meron siyang bisita na magmamaneho after ng gathering, o di kaya merong liquor ban, or di kaya naman baka meron siyang bisita na nakikipaglaban sa alcoholism. So kapag oo yung sagot sa ilan sa mga katanungan yun, baka pwedeng wag na lang. Okay, salamat sa puntong yun. Ano? Tawag tayo sa Zoom, si Sister Homok, Jennifer. Pinapakita ko nung simula na pinakita ko dito sa Juan na kailangan yung pagiging bakas pala lalo na ng mga gatherings. Pero napapakita naman po dun dito ng pagiging timbang ng isa. Kaya dun sa pinakita kong video, kailangan isang-alang-alang ng isang host kung ang paglabang mga bisita ay mga malalakas uminom o meron po ilan doon na mga maaaring matulisod. Kaya kailangan timbangin yung isa na host sa isang gathering. Salamat, ano? Malakas yung echo. Konti kasi yung audience natin. Kaya medyo di masyado malinaw. Pero okay naman siguro sa ano yun, sa recording, ano? Malinaw yun. Salamat sa puntong yun, ano, Sister Homok. Tungo tayo mga kapatid sa ikalawang prinsipyo na sa unang Korinto 6:10. Ang mga lasenggo ay hindi magmamana ng kaharian ng Diyos. Brother Homo. Pinapakita po sa teksto na kailangan may limitasyon sa pag-inom ng alak. Halimbawa, kung yung isang host o sa gathering ay mag-set o maglalabas siya ng alak, kailangan may limitasyon. Example, kung maglalabas siya ng alak, may bilang lang ito o may oras lang din para magkaroon ng limitasyon at hindi mauwi sa paglalasing. Kasi binanggit ng teksto na kapag ang isa ay lasenggo, hindi siya magmamana ng kaharian ng Diyos. Okay, salamat sa puntong yun. Sister Loretta, pakisuyo. Kapag nga po may dadalo na mahilig sa alak, siguro po isang katalinuhan na hindi na maglabas ng alak para po maiwasan yung posibleng kaguluhan kapag nalasing na yung mga hindi marunong mag-control ng kanilang sarili sa kalasingan. Kasi posible pong sumira ito sa kasiyahan at gayon din sa kapayapaan ng okasyon. Okay, baka may dumalong isang alkoholiko na mahilig uminom. Okay, doon sa kasalang kung saan ginawa ni Jesus yung alak, yung tubig na alak ay wala namang na-report na nalasing doon ng mga kapatid. Wala namang ganong nangyari. Ngayon sa isa pang simula, ng Korinto 10:31-32, kaya kumakain man kayo o uminom, gawin ninyo ang lahat sa ikaluluwalhati ng Diyos. Iwasan ninyong maging katitisuran. Paano ikakapit natin yung prinsipyo? Sister Mariel Homok? Pwede pong isaalang-alang ng isa yung mga magiging bisita nila. Baka meron po silang maisip na mga bisita na pwedeng matisod kapag naglabas sila ng alak. Kaya pwede po nilang i-consider yun. Ayan, baka may matiso doon, ano? Salamat sa punto niyo. Sa sunod pang tanong, ano ang ilang bagay na dapat nating pag-isipan? Sister Doom, gusto yun. Na hindi po dapat na husgahan yung mga umiinom po ng alak ng may katamtaman lang at hindi rin natin pipiliting uminom yung mga ayaw uminom po ng alak. Maganda po yung simulain ng unang Korinto 10:24 na unahin po natin yung kapakanan ng iba, hindi po yung sarili natin. Kaya kung iinom po tayo ng alak, isaalang-alang po natin yung iba o igalang po natin yung desisyon ng iba. Salamat sa puntong yan. Brother Alburo, pag-isayo.
Alak ang pinag-uusapan, ito ay hindi na talaga bawal, binabanggit sa Bible. Kailangan lang kasi dito, sa ayon sa napag-alaman natin, siyempre moderate lang. Alam natin na si Jehovah mismo, pagdating ng panahon, maghahanda siya ng alak. 2 beses pa binanggit sa Isaiah 25:6. Sa darating na panahon, sa lupang paraiso, hindi mawawala yung alak na yun. Pero may mga bagay na dapat natin pag-isipan kung ito ay nakakapagpasaya sa Diyos na Jehovah. Okay, salamat po. At sa huling tanong natin, paano makakatulong sa atin ang kakayahang pangatwiran para makagawa ng tamang desisyon base sa iba't ibang prinsipyo sa Biblia? Tawag tayo sa Zoom uli. Sister Samson, pakisuyo. Makakatulong sa atin yung kakayahan sa pangangatwiran para mabalanse natin yung mga simulain sa Biblia na yung pagbalanse na yun, pagiging timbang ng mga pagtitimbang natin ng mga prinsipyo sa Biblia, makakagawa na tayo ng tamang desisyon. Okay, salamat po. Ano pa kayong gustong idagdag sa puntong yun? Brother Abanes. Makakatulong sa atin, sa mga uminom ng konting alak, itong Ecclesiastes 7:16, na huwag kang maging sobrang matuwid o mag-astang napakatalino. Bakit mo ipahamag ang sarili mo? Huwag mong sabihin na sanay naman akong uminom at kabisado ko naman ang daan, lalo na kung may sasakyan ka. Kasi kung sabihin mo yan doon sa host, mapilitan, makompromise siya. So kung isipin natin to, na itong tekstong ito, makatulong sa atin na wag sabihin na matalino ka, magaling ka, mahusay ka, para sabi nga ito, baka madisgrasya o maagang mapinsala ang isa. Maraming salamat po. Kaya nakita natin mga kapatid na walang tuwirang sagot o kaya direktang sagot na oo o hindi kung maglalabas ng alak yung host sa isang social gathering. Pero maraming mga prinsipyo, mga simulain, yung kailangan isaalang-alang kung gagawin niyo ng isang Kristiyano. Maraming salamat, Brother Reynold Tuason, sa pangunguna sa amin sa bahaging yon. Napatibay tayo at napalala natin mga kapatid, no? At dapat tayo maging balanse sa pag nandun tayo sa ganong okasyon. Ngayon ay dadako tayo sa lokal na pangailangan. Ito ay isang video na mapapanood natin, yung ika-4 na update mula sa lupong tagapamahala. Panoorin po natin ang isang video. Habang pinapanood natin mga kapatid, tingnan natin kung ano yung mga bagong mga tagubilin at paalala nila sa atin. Welcome, mahal naming mga kapatid, sa programa natin ngayon. Pag-uusapan natin kung paano natin magagamit ang mga prinsipyo sa Biblia para makagawa ng magagandang desisyon. Pero bago yan, meron muna tayong nakakapagpatibay na update. Gusto naming ibalita sa inyo ang tungkol sa 2 espesyal na konbensyon. Noong Mayo 23 hanggang 25, 2025, isang espesyal na konbensyon ang ginanap sa Santa Cruz, Bolivia. Ito ang pinakamalaking pagtitipon ng mga saksi sa Bolivia. Mahigit 1,900 delegado ang dumalo dito mula sa mga 10 bansa. Umabot sa 19,233 ang lahat ng dumalo sa konbensyon at 277 ang nabautismuhan. At noon namang Hunyo 13 hanggang 15, may ginanap na espesyal na konbensyon sa Tirana, Albania. Umabot sa 8,987 ang dumalo, kasama na ang halos 2,000 delegado na mula sa 17 bansa. Ito ang pinakamalaking pagtitipon ng mga saksi ni Jehovah na ginanap sa Albania. At 83 ang nabautismuhan. Talagang napakagandang makita ang mga lingkod ni Jehovah na sama-samang sumasamba. Ipinapaalaala sa atin ng mga okasyong ito ang sinasabi sa awit 133:1. Napakabuti at napakaganda na ang magkakapatid ay magkakasama at nagkakaisa.
Ngayon, pag-usapan natin kung paano tayo makagagawa ng matalinong desisyon bilang mga Kristiyano gamit ang mga prinsipyo sa Biblia, imbes na laging maghanap ng espesipikong mga utos. Pag-isipan natin ang ilustrasyon na to. Nung bata tayo, may mga utos yung magulang natin para maingatan tayo. Baka sinabi nila sa inyo, lagi kang hahawak sa kamay ko kapag tatawid tayo sa kalsada. Pinapagawa sa atin yan ng mga magulang natin para hindi tayo mapahamak. Pero kapag matanda na tayo, hindi na natin kailangang humawak sa kamay ng nanay o tatay natin. Dahil ba wala ng panganib? Hindi. Ang dahilan, natuto na tayong tumingin sa kaliwa at kanan natin para matiyak na ligtas ng tumawid. At ang totoo, di ba nakakatawa? Kung makakita tayo ng 30 years old na lalaki na kailangan pa rin humawak sa kamay ng nanay niya kapag tumatawid sila? Ganyan din ang may gulang ng mga Kristiyano. Hindi nila kailangan ng mga utos o batas sa bawat sitwasyon. Sa halip, sinusuri natin ang bawat sitwasyon at pinag-iisipan ang mga prinsipyo sa Biblia. Kung walang direktang utos ang Biblia sa bagay na yon, ang konsyensya nating sinanay sa Biblia ang tutulong sa atin na magdesisyon. Halimbawa, pag-isipan ang mga simbolo o yung mga kaugalian na posibleng nanggaling sa mga huwad na relihiyon. Ang mga kapatid natin sa buong mundo ay nakatira sa 240 lupain. Kaya siguradong makakakita tayo ng napakaraming iba't ibang simbolo o kaugalian. Paano tayo makakapagpasya kung pwede sa atin ang isang simbolo o kaugalian? Mayroon tayong 3 prinsipyo na magandang pag-isipan. Ito yung una. Magagalit ba dito ang Diyos na Jehovah? Sa 2 Korinto 6:17, malinaw ang utos ni Jehovah. Kaya umalis kayo sa gitna ng mga ito at humiwalay kayo, ang sabi ni Jehovah. At huwag na kayong humipo ng maruming bagay, at tatanggapin ko kayo. Idinidiin ng prinsipyong ito na ang mga Kristiyano ay dapat umiwas sa anumang simbolo o kaugalian na may kinalaman sa huwad na relihiyon o espiritismo. Ikalawa, anong magiging tingin dito ng mga kapatid sa kongregasyon? Ganito ang paalaala sa atin ng Roma 14:19 at 21. Kaya itaguyod natin ang mga bagay na nagdudulot ng kapayapaan at nakapagpapatibay sa isa't isa. Mas mabuting huwag kumain ng karne o uminom ng alak o gumawa ng anuman na makakatisod sa iyong kapatid. Paano kung parang wala namang mali sa isang simbolo o kaugalian? Dapat pa rin nating pag-isipan ang tingin dito ng mga kapatid sa kongregasyon. Hindi natin gagawin ang isang bagay na alam nating makakatisod sa mga kapatid. At syempre, bilang may gulang na mga Kristiyano, igagalang din natin ang karapatan nila na gumawa ng mga desisyon base sa kanilang konsyensyang sinanay sa Biblia. Pangatlo, sa kultura o lugar namin, anong tingin ng mga tao sa simbolo o kaugaliang ito? Anong prinsipyo ang makakatulong? Unang Korinto 9:20, 21 at 23. Sa mga Hudyo, ako ay naging gaya ng Hudyo para maakay ko ang mga Hudyo. Sa mga nasa ilalim ng kautusan, ako ay naging gaya ng nasa ilalim ng kautusan. Kahit na wala ako sa ilalim ng kautusan para maakay ko ang mga nasa ilalim ng kautusan. Sa mga walang kautusan, ako ay naging gaya ng walang kautusan. Kahit na sumusunod ako sa kautusan ng Diyos at nasa ilalim ako ng kautusan ni Kristo para maakay ko ang mga walang kautusan. Ginagawa ko ang lahat alang-alang sa mabuting balita para maibahagi ko ito sa iba. Itinuturo nito na dapat nating pag-isipan ang tingin ng mga tao sa isang partikular na bagay. Napakahalagang pag-isipan kung ano talagang ibig sabihin ng isang simbolo o kaugalian sa mga tao sa lugar natin. May ilang bagay na itinuturing na masama o di katanggap-tanggap sa isang lugar, pero sa ibang bansa o sa ibang kultura, wala namang kaproblema doon.
Noong 1976, nagbigay ng isang mahalagang tanong ang isang issue ng gumising. Ano ang dapat maging tingin ng mga Kristiyano sa mga hugis at disenyo na nagkaroon ng kaugnayan sa huwad na relihiyon sa isang partikular na panahon o lugar? Baka maisip ninyo ang tanong na ito kapag pumipili kayo ng wallpaper sa bahay ninyo, disenyo ng necktie o damit, o kapag bumibili kayo ng alahas gaya ng cufflink, bracelet o kwintas. Baka maisip din ninyo yan kapag pumipili kayo ng disenyo ng lamp o mga plato. Baka maitanong nyo, may kaugnayan kaya ang disenyong ito sa huwad na pagsamba? Pagkatapos, sinabi nito, kadalasan na nagbabago ang ibig sabihin ng isang disenyo depende sa lugar o panahon. Posibleng may partikular na kahulugan ng isang hugis sa isang tao sa isang partikular na panahon o lugar, pero iba na ang ibig sabihin nito sa isang taong nakatira sa ibang lugar o nabuhay sa ibang panahon. Kaya ano talaga ang dapat pag-isipan ng mga Kristiyano? Hindi kung ano ang posibleng ibig sabihin ng isang simbolo o disenyo libo-libong taon na ang nakakalipas, o kung ano ang tingin dito ng mga tao sa ibang lugar, kundi kung ano ang tingin dito ng mga tao ngayon sa lugar ninyo. Nagbigay ang artikulong iyon ng halimbawa ng karaniwang mga simbolo na nagkaroon ng kaugnayan sa huwad na pagsamba noon. Pero sa ngayon, wala na itong ganong ibig sabihin. Ang ilan sa mga halimbawang binanggit doon ay ang puso, fleur-de-lis, at pomegranate. Ganito ang ipinayo ng artikulo sa konklusyon nito. Napakaraming disenyo na ginamit noon sa huwad na pagsamba. Kaya kung hindi titigil sa pagsasaliksik ang isang tao, baka may makita siyang problema sa halos lahat ng disenyong ginagamit sa ngayon. Pero bakit niya gagawin yan? Hindi ba makapagbigay lang yan ng di kinakailangang stress? At hindi ba pagsasayang lang yon ng oras? Siyempre, kung ang isang disenyo o hugis ay kilala sa lugar ninyo na isang simbolo ng relihiyon, tama lang na iwasan yon. O kung maraming tao sa lugar ninyo ang may masamang tingin sa isang partikular na hugis o dekorasyon, makakabuting iwasan yun ng isang may gulang na Kristiyano para hindi siya makatisod. Magandang pag-isipan ng mga yan, hindi ba? Ganyan din pagdating sa mga kaugalian. Pwedeng magbago ang tingin sa mga ito sa paglipas ng panahon. Sa issue ng gumising Enero 8, 2000, may isang artikulo na pinamagatang Isang Timbang na Pangmalas sa Popular na Mga Kaugalian. Sabi doon, lubhang na impluwensyahan ng relihiyon ang mga kaugalian. Sa katunayan, marami ang nagmula sa sinaunang mga pamahiin at mga relihiyosong ideya na wala sa Biblia. May binanggit na ilang halimbawa ang artikulo. Totoo, posibleng naugnay noon ang isang kaugalian sa huwad na pagsamba. Pero sinabi ng artikulo, gayunman, sa nakalipas na mga taon, ang mga gawain at kaugaliang ito ay wala ng relihiyosong kahulugan. Pagkatapos, nagtanong ang artikulo, kaya ano ang dapat na pangunahing ikabahala ng isang Kristiyano? Bagaman maaaring may dahilan upang suriin ang pinagmulan ng isang partikular na kaugalian, sa ilang kaso ay mas mahalagang isaalang-alang kung ano ang kahulugan ng kaugalian sa mga tao sa panahon at sa lugar kung saan na ngayon naninirahan ng isa. Kung ang isang kaugalian ay mayroong di makakasulatan, o kaya'y may negatibong kahulugan sa isang partikular na yugto ng taon, ang mga Kristiyano ay maaaring may katalinuhang magpasya na iwasan ito sa panahong yon. Magbigay tayo ng ilang halimbawa niyan ngayon. Nagtatakip ka ba ng bibig? Kapag humihikab ka? Noong unang panahon, ginagawa yan ng ilang tao kasi iniisip nilang lalabas ang kaluluwa nila mula sa katawan nila. Ganun pa rin ba ngayon? Hindi. Ngayon kagandahang asal yung magtakip ng bibig. Wala na yung anumang espiritistikong kahulugan. Yung mga wedding ring. Sabi ng ilang historiador, yung paggamit ng wedding ring galing sa pagano. Pero ngayon, ano nang tingin ng mga tao sa mga wedding ring? Pag may nakasuot nito, ang ibig sabihin na lang, may asawa na siya.
Pagdating naman sa pagsasaalang-alang ng timing, magandang halimbawa ang string lights. Maraming Bethelite dito sa Warwick ang naglalagay ng puting string lights sa balcony nila bilang dekorasyon. Maliban na lang kapag buwan ng Nobyembre at Disyembre. Bakit ganon? Kasi sa bansang nito ang string lights kadalasan ng ginagamit na dekorasyon kapag Pasko. Isang kapistahan ng huwad na relihiyon. Kaya iniiwasan ng pamilyang Bethel na magmukhang nagse-celebrate tayo ng kapistahan ng huwad na relihiyon. Ang isa pang halimbawa ay ang pag-cheers o pagtotoast ng mga baso. Mula noon, iniiwasan ito ng mga saksi ni Jehovah kasi may posibilidad na kaugnay ito noon ng huwad na pagsamba. Pero ngayon sa maraming lugar sa mundo, ang pag-cheers at pagtotoast ng mga baso ay hindi na naiuugnay sa huwad na relihiyon. Ginagawa na lang ito ngayon para makisaya. Kaya, matapos itong pag-usapan at ipanalangin, ipinasya ng lupong tagapamahala na hindi na kailangang ipagbawal ang pag-cheers o pagtotoast ng mga baso. Ang bawat Kristiyano ang magpapasya base sa kanyang konsyensyang sinanay sa Biblia, pati na sa mga prinsipyong tinalakay natin kung ano ang gagawin niya. Anong ibig sabihin yan? Sinasabi ba natin na pwede nang mag-toast kahit saan o kahit kailan natin gusto? Siyempre hindi. Sinasabi lang natin na wala na tayong espesipikong tagubilin tungkol dyan. Dapat gamitin ng bawat Kristiyano ang mga prinsipyo sa Biblia kapag nagdedesisyon siya kung gagawin niya ito o hindi. Dahil mapapaharap sa napakaraming iba't ibang sitwasyon ang mga lingkod ni Jehovah na nakatira sa 240 lupain, talagang isang pagpapala na ibinigay sa atin ni Jehovah ang mga prinsipyong ito mula sa Biblia. Balikan natin sandali ang mga yon. Una, ang pinakamahalaga, mahal natin si Jehovah at gusto nating lagi siyang mapasaya. Kaya tanungin natin ang sarili natin, ano kayang mararamdaman ng Diyos kapag nakipag-toast ako ngayon? Halimbawa, kaugnay ba yun ng relihiyoso o nasyonalistikong selebrasyon? O baka ginagawa lang yun ng mga kasama mo dahil nagsasaya kayo at nagdiriwang bilang magkakaibigan. Pangalawa, mahal natin ang mga kapatid natin at ayaw nating makagawa ng mga bagay na makakatisod sa kanila. Mahalaga sa atin ang nararamdaman at ang konsyensya nila. At pangatlo, dahil mahal natin si Jehovah at ang kapwa natin, pinag-iisipan natin kung katanggap-tanggap sa kultura natin o sa mga tao sa lugar natin ang isang kaugalian. Anong mga natutuhan natin? Ayaw ni Jehovah na mapabigatan tayo ng napakaraming utos o batas. Dahil mahal niya tayo, naglaan siya ng maraming prinsipyo mula sa Biblia. Sa tulong nito, makakapagpasya tayo kung gagamitin natin ang isang simbolo o makikibahagi sa isang kaugalian. Ipinaalala din sa atin na igalang ang konsyensya ng iba at iwasang ipilit ang personal na pananaw natin sa ibang tao. May kalayaan tayo na magpasya at iginagalang natin ang kalayaan na ibinigay rin ng Diyos sa kanila. Kung susundin natin ang mga prinsipyo sa Biblia at isasaalang-alang ang iba, mapapasaya natin ang Diyos at maiiwasan nating makatisod. Ano ang lagi nating ipinapanalangin? Kaya rin ang sinabi ni Apostol Pablo sa Efeso Kabanata 4, talata 13, na magkaisa tayong lahat sa pananampalataya at magkaroon ng tumpak na kaalaman sa anak ng Diyos at maging adulto, hanggang sa maging may gulang tayo gaya ng Kristo. Ganyan ang panalangin nating lahat. Gusto naming malaman nyo, mga kapatid namin, na mahal namin kayong lahat.
mula sa World Headquarters ng mga Saksi ni Jehovah. Ito ang JW Broadcasting. Maraming salamat sa bagong update na yon galing sa ating lupong tagapamahala. Gusto natin na ikapit yon sa magitan ng ating pagpapahalaga sa mga prinsipyo sa Biblia. Ngayon ay dadako na tayo sa pag-aaral ng kongregasyon sa Biblia. Ang manguna sa atin dito ay si Brother Rodrigo Lereto at ang kanyang tagabasa ng para po si Brother Manuel Relox. Brother Loreto, handa na po. Ipagpapatuloy natin yung ating naumpisahan nung nakaraan, yung section 1. Dito tayo sa huling sa huling tatalakayin yung ginawa ng Diyos ang unang lalaki at babae. Ating ipababasa ito kay Brother Manuel. Pakisuyo, Brother Manuel. Gumawa si Jehovah ng isang hardin sa lugar na tinatawag na Eden. Napakaraming bulaklak, puno, at mga hayop sa hardin iyon. Pagkatapos, ginawa ng Diyos ang unang lalaki, si Adan, mula sa alabok at hinipan niya ang mga butas ng ilong nito. Alam mo ba kung anong nangyari? Naging buhay na tao ang lalaki. Ibinigay ni Jehovah kay Adan ang trabahong alagaan ng hardin at bigyan ng pangalan ang lahat ng hayop. Si Jehovah ay nagbigay ng mahalagang utos kay Adan. Pwede kang kumain ng bunga mula sa lahat ng puno, pero may isang espesyal na puno na hindi pwede. Kapag kinain mo ang bunga ng punong iyon, mamamatay ka. Tapos sinabi ni Jehovah, gagawa ako ng isang katulong para kay Adan. Pinatulog niya ng mahimbing si Adan. Pagkatapos, ginamit ng Diyos ang isang tadyang ni Adan para gumawa ng isang babae na magiging asawa ni Adan. Ang pangalan ng babae ay Eva. Sina Adan at Eva ang pinakaunang pamilya. Ano ang naramdaman ni Adan nang makita niya ang kanyang asawa? Masayang-masaya siya. Sinabi ni Adan, ang ganda naman ang ginawa ni Jehovah. Isang kagaya ko. Inutusan ni Jehovah sina Adan at Eva na magkaanak para dumami ang tao sa lupa. Gusto niyang mag-enjoy sila sa pagtatrabaho para gawing paraiso o magandang halamanan ang buong lupa na gaya ng hardin ng Eden. Pero hindi ito nangyari. Bakit kaya? Malalaman natin iyan sa susunod na kabanata. Bago yung tanong natin, ay nais natin itanong muna. Sino yung unang tao na nilikha ng Diyos na Jehovah? Sige, si Isa. Si Adan po. Ay, maraming salamat, Isa. Si Adan, ano? Ngayon sa tanong natin, anong trabaho ang ibinigay ni Jehovah kay Adan? Ano yung trabaho na ibinigay? Sister Brenda? Brenda, pakisuy po. Brenda. Yun nga pong alagaan yung hardin at bigyan ng pangalan yung lahat ng hayop. Mahalagang gawain, ano? Ano ang mangyayari kina Adan at Eva kapag kinain nila ang bunga ng punong ipinagbabawal ng Diyos? Siyon? Mamamatay po sila. Yun, mamamatay sila, ano? Makita natin yun. Doon sa teksto ng 279 ng Genesis, nais nating basahin yun para makita natin yung unang utos na ibinigay sa kanila. Ibasa yung 2:7 hanggang 9. At inanyuan ng Diyos na Jehovah ang tao mula sa alabok ng lupa at inihihip sa mga butas ng ilong nito ang hininga ng buhay. At ang tao ay nagkaroon ng buhay. Bukod diyan, ang Diyos na Jehovah ay gumawa ng isang hardin sa Eden na nasa silangan. Doon niya inilagay ang tao na inanyuan niya. At pinatubo ng Diyos na Jehovah mula sa lupa ang bawat puno na magandang tingnan at may mga bunga na mabuting kainin, pati na ang puno ng buhay sa gitna ng hardin at ang puno ng pagkaalam ng mabuti at masama. Doon sa 15 at 16 na lang. 15-16. Sayin natin yung 15 hanggang 16. 15.
Inilagay ng Diyos na Jehova ang tao sa hardin ng Eden para sakahin iyon at alagaan. Inutusan din ng Diyos na Jehova ang tao. Makakakain ka ng bunga mula sa bawat puno sa hardin hanggang sa masiyahan ka. Pero huwag kang kakain ng bunga mula sa puno ng pagkaalam ng mabuti at masama. Dahil sa araw na kumain ka mula roon ay tiyak na mamamatay ka. Pagkatapos sinabi ng Diyos na Jehova, hindi mabuti para sa lalaki na manatiling nag-iisa. Gagawa ako para sa kanya ng isang katulong na makakatuwang niya. At ang Diyos na Jehova ay patuloy na gumawa mula sa lupa ng bawat mailap na hayop sa parang at bawat lumilipad na nilalang sa langit. At dinala iyon na ang mga ito sa lalaki para malaman kung ano ang itawag nito sa bawat isa. Ano man ang itawag ng lalaki sa bawat buhay ng nilalang, iyon ang nagiging pangalan nito. Kaya pinangalanan ng lalaki ang lahat ng maamong hayop at lumilipad na nilalang sa langit at bawat mailap na hayop sa parang, pero ang lalaki ay walang katulong na magiging katuwang niya. Kaya ang lalaki ay pinatulog ng mahimbing ng Diyos na Jehova. Habang natutulog ito, kinuha ng Diyos ang isa sa mga tadyang ng lalaki at saka isinara ang laman sa ibabaw nito. At ang tadyang na kinuha ng Diyos na Jehova para mula sa lalaki ay ginawa niyang isang babae at dinala niya ang babae sa lalaki. Pagkatapos, sinabi ng lalaki, sa wakas, ito ay buto ng aking mga buto at laman ng aking laman. Tatawagin itong babae dahil kinuha niya mula sa lalaki. Yung ating titingnan doon sa teksto na binasa, yung una, yung kung saan nilagay yung mag-asawa sa paraiso. Ano yung tinuturo sa atin dito ng pag-ibig ng Diyos? O yung layunin ng Diyos sa atin? Sister Loreto? Napakita po nun na mahal po ng Diyos ang tao, kaya nilagay niya sila doon sa lugar na kung saan nandun lahat ng kanilang mga pangangailangan. Tama, no? At alam natin na wala sigurong walang magulang na pagbuntis yung asawa, kakaanak, na hindi mo na naghanda ng lampin, Wala yatang nakilala pa ako na gano'n. Kaya si Jehovah, makita natin, yan lahat, bago yung unang tao, si Adan at saka si Eva. Ngayon, tingnan natin ito, meron dito sa tapos na yung ating section 1. Sa section 2, merong larawan dyan kung bakit nagpadala si Jehovah ng baha na sumira noon sa mundo. Nakita natin na may utos, huwag kang kakain ng bunga ng puno, mamamatay ka. At nakita natin yung pangyayari na sila ay sumuway sa Diyos. Nang sumuway sa Diyos, ito yung nangyari. Nagpadala si Jehovah ng baha na sumira sa mundo. Pagkatapos, nagkaroon ng labanan sa pagitan ng mabuti at ng masama. Hindi sa pagitan ng sakdal at ng hindi sakdal. Kasi wala ng sakdal sa panahon na yan. Yung ila, gaya ni Adan at Eva at anak ng si Cain ay kumampi sa masama. Iba naman, gaya ni Abil at saka ni Noe ay kumampi sa mabuti. Kaya nagkataon na marami ng masasama sa sanlibutan, pinuksan niya ang buong sanlibutan ng panahon ni Noe. Ang aral na makuha natin sa section na yon. Una, dapat na maging mapagpayapa at hindi marahas na gaya ng dyablo at ng kampo nito. Tapos yung kalawa, kung makikinig tayo sa Diyos at susunod sa Kanya, gaya ni Noe, mabubuhay tayo ng masaya magpakailanman. Nakikita ni Jehovah ang lahat ng nangyayari, natutuwa siya sa kabutihan, pero nalulungkot siya sa kasamaan. Kaya tingnan natin yung talat dun sa 3, na paumpisan ng itong section 2. Hindi sumunod sa Diyos, sina Adan at Eva. Pakibasa natin muli. Isang araw, habang nag-iisa si Eva, kinausap siya ng isang ahas. Sinabi nito, talaga bang ayaw ng Diyos na kumain kayo ng bunga mula sa lahat ng puno? Sumagot si Eva, pwede naman kaming kumain ng bunga mula sa lahat ng puno. Pwera lang sa isa. Kapag kinain namin ang bunga ng punong iyon, mamamatay kami. Sinabi ng ahas, hindi kayo mamamatay. Ang totoo, kapag kinain niyo yun, magiging katulad kayo ng Diyos. Totoo ba yun? Hindi. Nagsinungaling ang ahas. Pero naniwala si Eva. Habang tinititigan ni Eva ang prutas,
lalo itong nagmumukhang masarap. Kinain niya iyon at pagkatapos, binigyan niya si Adan. Alam ni Adan na mamamatay sila kapag hindi sila sumunod sa Diyos. Pero kinain pa rin ni Adan ang prutas. Nang paggabi na, kinausap ni Jehova sina Adan at Eva. Tinanong niya sila kung bakit hindi nila sinunod ang utos niya. Sinisi ni Eva ang ahas at sinisi naman ni Adan si Eva. Dahil sumuway sa kanya sina Adan at Eva, pinalaya sila ni Jehova mula sa hardin. Para hindi na sila makapasok ulit, naglagay si Jehova ng mga anghel ng isang maapoy na espada sa may harapan ng hardin. Sinabi ni Jehova na paparasahan din niya ang nagsinungaling kay Eva. Hindi naman talaga ang ahas ang kumausap kay Eva. Hindi gumawa si Jehova ng mga ahas na nakakapagsalita. Isang masamang anghel ang may gawa nito. Gusto niya kasing dayain si Eva. Ang anghel na iyon ay si Satanas na Diablo. Darating ang panahon, napapatayin ni Jehova si Satanas para hindi na niya madaya ang mga tao na gumawa ng masama. Doon sa tanong natin, bakit kinain ni Eva ang prutas? Sister, kay Sister Pinky. Naniwala nga po si Eva sa kasinungalingan ng ahas o ni Satanas na hindi daw po sila mamamatay kapag kinain nila ang pinagbabawal ng Diyos na Jehova. Sa halip magiging katulad pa nga sila ng Diyos. Sa pagsisinungaling, ano? Pero naging dahilan para makita ni Eva yun na masarap kainin. Sister Amor. Tinitigan pa nga po ni Eva yung prutas at lalo itong nagmukhang masarap kaya kinain niya po ito. Ayun, hindi niya tinantanan, no? Nang tingin, ano? Tinitigan niya, nasabi niya, masarap kainin to. O, hindi kinain niya. Tapos yung tukso na binanggit kanina, magiging para silang Diyos. Yung ba'y totoo? Totoo ba yun? Yung sinasabi ng ahas? Nagiging para silang Diyos? Ano yun? Sister Loreto. Hindi nga po, kasi kasinungalingan po yun. Yung sinungalingan yun, ano? Kaya nakita natin namatay si Adan at saka si Eva. Pati tayo hanggang ngayon ay kasama dun sa mga namamatay. Dun sa ano yung nangyari kina Adan at Eva nung hindi sila sumunod kay Jehova? Sister De la Cruz. Pinalayas nga sila ng Diyos na Jehova mula sa hardin at hindi na sila makapasok ulit. Naglagay ng Diyos ng Jehova ng mga anghel at isang umaapoy na espada sa may harapan ng hardin. Doon sa larawan, makikita natin yan, yung pagpapalayas na yan. Nakita natin, pakisuyo nga sa picture, yung pinalayas sila sa paraiso. Nakita natin yung dalawang mag-asawa. Makita niyo sa tablet niyo, no? Nandun yung dalawang mag-asawa na naglalakad. Ayan. Ano masasabi niyo dyan? Sa naging pagpapaalis sa kanila. Ano masasabi natin tungkol sa Diyos ni Jehova? Ano ituturo sa atin yan? Tungkol sa Diyos ni Jehova? Malupit ba ang Diyos? Yun ba yung tinuturo sa atin yan, Brother Alburo? Hindi. Mabuti ang Diyos na Jehova. Kaya nga dahil sa kasamaan na ginawa ni Adan at ni Eva, pinalaya sila. Kaayaw ng Diyos na Jehova ng kasamaan. Yun isang makatuwiran na pagpapasya ng Diyos. Palayasin sila sa paraiso. Bakit sila papalayasin sa paraiso? Pag binasa natin yung mga teksto, dahil wala tayong oras na, pag binasa natin yung teksto na yan, makikita natin yung dahilan. Anong dahilan? Kung manatili sa paraiso na makasalanan na sila. Bakit nilagyan niya ng espada? Nabasa ba niyo doon sa aklat ng Henesis? Na kung kakain sila, makakain sila ng puno, ng bunga ng puno, nagbibigay ng Sister Loreto? Kaya po nilagyan ng Diyos na Jehova ng
bantay o yung umiikot na espada kasi parang hindi na po sila makapasok ulit sa loob kasi doon po sa loob ng hardin, nandun pa rin po yung isang puno, yung puno ng buhay para hindi nila makain iyon at kahit makasalanan sila, mabubuhay pa rin sila magpakailan. Yun ang nakita natin sa kasulatan, ano? Eh, kung kumain sila nun, magpapatuloy pa rin silang mabubuhay. Hindi na nga lang sakdan, mga di sakdan. Sino ba si Satanas na Diablo? Yun ba yung ahas na siya ba si Satanas na Diablo? Sino si Satanas na Diablo? Sayon. Masamang anghel po. Masamang anghel po. Yun, siya siyang masamang anghel. Tapos ginamit lamang niya yung ahas para makapagsalita. Kaya makita natin doon sa ating pagtalakay ng Diyos ni Jehovah ay gumawa ng isang paraiso, pero yun ay tinanggihan ng unang mag-asawa. Namuhay sila sa labas ng paraiso at hanggang ngayon, tayo nasa labas pa rin ng paraiso. Naranasan natin yung lahat ng mga resulta o mga pagdurusa dala ng pagkakasala ng mag-asawa doon sa hardin. Maraming salamat. Tawagin natin yung chairman. Maraming salamat, Brother Rodrigo Loreto, sa panguna sa amin sa pag-aaral ng kongregasyon sa Biblia. Talagang nakakatuwang malaman ang pakikibahagi ng bawat isa sa atin. Napatibay tayo sa bawat komento ng mga kapatid. Ano bang natutuhan natin sa gabing ito, mga kapatid? Sa ating pagpupulong. Sa kayamanan mula sa salita ng Diyos, natuto tayo doon sa 3 punto. May kinalaman sa prinsipyo tungkol sa pag-inom ng alak. Binabanggit na yung unang punto ay kung iinom ng alak, huwag sobra. Ang isa pang punto ay tandaan ang masasamang epekto ng paglalasing. At ang pangatlong punto ay huwag isipin hindi nakakapinsala sa iyo ang alak. At totoo naman yun, mga kapatid. No? Ano yung paalala na natutuhan natin sa prinsipyo tungkol sa pag-inom ng alak? Ano pang natutuhan natin? Sa spiritual na hiyas, natuto tayo doon sa ano ang pagkakaiba ng katakawan o sobrang katabaan. Doon sa punto na yon, natuto tayo doon na dapat na nating isipin na ang sobrang katabaan ay isang pisikal na kalagayan. Yun ang punto. Isang pisikal na kalagayan, samantalang ang katakawan ay isang mental na saloobin. Kaya ibig sabihin, kaya hindi nakikita ang katakawan sa laki ng katawan ng isa, kundi sa kanyang saloobin sa pagkain. Kaya napalalahanan din tayo na maaring normal ang laki ng katawan ng isa o marahil ay payat pa nga siya, pero may tuturing naman na matakaw. Kaya nakita natin yung pagkakaiba tungkol dun sa katakawan at sa katabaan. Ang isa pang punto na natutuhan natin yung may kinalaman sa kapag may okasyon, gaya ng kasalan, angkop ba na maglabas ng alak. Pero ang punto dun sa unang Korinto 10:31 at 32, na dapat kung ano man ang ginagawa natin, kumakain, umiinom, sa Diyos na Jehovah pa rin ang kaluwalhatian. Ngayon, ano naman ang abangan natin sa susunod na linggo, mga kapatid? Ang ating abangan ay kumusta kung meron tayong kahinaan o pisikal na panghihina. Ano kaya yung gagawin natin? Magpupukus ba kaya tayo sa ating kalagayan? Kumusta kung napaharap tayo sa isang sakuna? Magpupukus ba tayo sa kalagayan na yon? Yan ang pag-uusapan natin sa sunod na midweek natin. Yung una ay patibayan ang sarili para maharap ang mahirap na sitwasyon. At doon sa pamumuhay bilang Kristiyano, ano naman ang gagawin natin kapag napaharap ang mga kapatid sa sakuna? Doon sa paksa na tulungan ang isa't isa sa mahirap na sitwasyon. Yan yung ating abangan sa susunod na midweek meeting natin, mga kapatid. Kaya pinapasigla namin kayo na dumalaw tayo uli
At gusto natin na pagsaluhan ang mga spiritual na paalala na yun. Ngayon ay tapos na ating pagpupulong sa gabing ito, mga kapatid. Gusto nating pasalamatan ang lahat ng dumalo. Nararapat lamang na papurihan natin ang Diyos na Jehova. Gusto natin awitan ang Diyos na Jehova sa magitan ng pag-awit sa awit number 40 na may paksang tayo'y ba'y kanino. Ito ay halaw sa Roma 14:8.